Morning po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-usapan po natin mga kabayan, ito pong si Lorin Ligarda. Na kung saan nga po siya po ay inaabsuelto na ng 18 ex-marines na ito mga kabayan. Dati mga kabayan, sinasabi nitong 18 ex-marites na ito na talagang nagpipilitin nila na talagang tumanggap si Lorin Ligarda ng mali-malitang pera, mga kabayan. Pero ngayon, abay biglang nagbago ang kwento na naman. Nagbago na naman ang kwento. Pero bago po tayo tuluyang magpatuloy ay kung hindi po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po muna kayo. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo. Sa ating po mga reaction video ng i-upload dito lang po sa Nards TV 51. Ito na po mga kabayan, di ba? Inaabsulto na po talaga si Lorin Ligarda. Na sinasabi po ng 18 marites na ito na sila po ay nagkamali lang. Nagkamali lang mga kabayan. Paano pa sila paniniwalaan yan? Nung una, talagang matigas ang kanilang paninindigan na isa si Lorin Ligarda sa kanilang dinilibera ng pera mga kabayan. Na tumanggap daw ito ng 2 maleta na punong-puno ng pera. Pero ngayon, abay gumawa na naman sila ng bagong kwento. Bakit nga ba inaabsulto nila itong si Lorin Ligarda mga kabayan? Abay siyempre, nasa panig ito ni Cayetano Nasa Cayetano block ito, kampi nila ito. Kaya inabsulto nila, hindi na nila sinasama ngayon. Isa pa, tinawag ni Lorin Ligarda na mga bayani, itong ex-marites. Abay, siyempre, siguro nag-usap-usap sila, wag na natin isama si Lorin Ligarda, tinawag tayo mga bayani. Baguhin natin ang kwento, huwag na natin sasama. Diba? Ganun lang yan. Kaya dapat, tawagan din nila Erwin Tulfo, saka Tito Soto ng mga bayani ng mga ito para ma-absolto rin sila. Ganyan lang yan. Ang masaklap, pati itong sila magkapatid na Bilyar, hindi po ba kasama rin dyan sa original na Salaysay. Sa kanilang sinumpa nung una, yung statement nilang nung nakaraan, kasama din itong magkapatid na Bilyar na tumanggap din ng pera. Pero ngayon, kasama na rin ito siya inaabsulto ng 18 ex-marites. Kaya dito, halata mo talaga na itong ginagawa ng mga ito, itong ginagawang investigasyon ng Cayetano Block ay selective, mga kabayan. Pagkakakampi na nila, hindi na nila isinasama. Ang isinasama nila, yung mga bumabanat sa kanila, yung mga kalaban sa kanila, yun ang kanilang isinasama, mga kabayan. Ano sa palagay nyo? Dapat pa bang paniwalaan itong 18 ex-marites na ito? Ito, pakinggan natin panoorin natin yung video ni Baligod. Kung saan ay, pati itong si Senator Villar ay parang gusto na nilang i-absuelto rin. Kasi sinabi niya, hindi naman daw nakita na si Villar, Mark Villar ang tumanggap ng pera, mga kabayan. Ito, panoorin natin. Ay, hindi po sinabi na si Senator Mark mismo. Pero ang nakita nila, bumaba sila, nagbaba ng maleta at naipasok yata sa gate. No? Yung address na yon. Do you have time to wait for my answer? Nakita ba nila na tumanggap ng maleta si Senator Mark? Hindi, sabi nga nila, hindi nila nakita si Senator Mark pero naipasok nila yung pera sa compound, no? Sa loob. Sa bahay niya. Ito po yung...
Si Senadora Loren, attorney, nakita rin ba na gamit pa ng maleta? Hindi nila nakita. Oo. Hindi nila nakita. Pero bahay. Pero wala ang pumasok na maleta sa bahay. Yun po ang naging clarification. No? Kasi parang sandali lang daw pumasok si Kwan si Saldi. Pagpasok niya, naisara daw yung gate, so pati si Mark Tiksay naiwan sa labas. So hindi nila alam kung pag-alis nila ay naipasok naman eventually yung maleta. Hindi po kasi paglabas daw ni Kwan, pagbukas ng gate, lumabas si Saldi ko, sumakay kaagad sa sasakyan. Nandun pa yung maleta. Hindi, ang sabi nila, sir, malamang malamang isinakay ni Mark Tiksay sa sasakyan ni Boss Saldi. Then pumunta na sila sa next destination. O yan, napanood nyo mga kabayan. Yung kinikinto ni Atty. Baligod, nung nag-deliver daw sila ng pera, dito muna tayo kay Mark Villar. Nung nag-deliver daw sila ng pera kay Mark Villar, ay talagang binaba daw nila yung maleta sa compound mismo, sa bahay ni Mark Villar. Pero, sabi ni Baligod, hindi naman daw sinasabi ng 18X Marines na si Mark Villar mismo ang tumanggap. O yan na, di ba? O yan na. O di binibigyan na nila ng pagkakataon para makalusot itong si Mark Villar. O kasi hindi naman daw nila nakita na si Mark Villar mismo ang tumanggap ng pera. Pero, sa bahay ni Mark Villar sila nag-deliver. Doon mismo binaba nila sa compound. O yun. Yun ang ano nila kay Mark Villar. O sa pananalita ni Baligod, parang gusto rin nilang i-absuelto itong si Mark Villar. Kumbaga binigyan na nila ng passes para ma-absuelto. Kasi hindi naman daw siya nakita na siya mismo ang tumanggap ng pera. O, di ba? O, pagdating naman dito kay Loren Legarda, mga kabayan, nagpunta daw sila doon sa bahay ni Loren Legarda. Pero hindi naman daw nila nakita si Loren Legarda dahil nung pumasok daw itong si Congressman Saldico kasama si Mark Tiksay ba yun na sinasabi, ipagpasok daw sa bahay ni Loren Legarda, sandali lang lumabas daw kaagad, pero nagbaba din sila ng 2 maleta, mga kabayan. Ngayon ang kwento sabi nila, parang hindi daw nila ata na ipasok yung maleta. Kasi bigla nga daw lumabas Saldico. Di ba? Yun ang kwento ni Baligod. Ngayon, ang tanong, dapat, ang tinatanong dyan, yung mismong nagdadala ng maleta. Hindi po ba, mga kabayan? Yung nagdadala ng maleta, yun ang dapat na ini-interview. Yun ang dapat na pinaparap niya. Kung naipasok niya ba sa bahay ni Loren Legarda o hindi na ipasok ang 2 maleta. Kasi ganun ang kwento niya na para daw parang hindi na ipasok di ba? Sabi niya. Ibig sabihin hindi sila sigurado. Kasi ang pinagbasihan niya, agad din daw lumabas si Saldico sa bahay ni Loren Legarda. Yun ang kwento niya. Bakit hindi ang pagsalitain dapat doon, mga kabayan, yung may dala-dala na maleta? Di ba? Para yun ang talagang magsabi kung talagang naipasok niya yung maleta kasi nagbaba sila ng 2 maleta Yan mga kabayan. Bakit siya yung nagsasalita? Bakit ang hindi interviewin yung may dala ng maleta? Bakit hindi yun na nagsasalita? Kasi nga, gumagawa sila ng kwento lang. Para ma-absuelto lang ito, si Loren Legarda, pati itong si Mark Villar, yung magkapatid, pati nga si kasama dyan yung kapatid ni Mark Villar Gusto nilang i-absuelto kasi kakampi na nila. Nasa panig ito ng Cayetano Black. Ganyan yan. Kaya paano natin paniniwalaan yung ginagawang investigasyon ng Cayetano Black tungkol dito sa mga malitang na to? Kita naman natin, selective talaga, di ba? Selective, may pinipili sila. Tapos sasabihin nila, gusto daw natin malabas ang katotohanan. Yun ang gusto nila. Ilabas ang katotohanan. Isa pag-iimbestiga pa lang ninyo Di ba? Hindi na sila hindi lalabas ng katotohanan. Pinagtatakpan nyo yung katotohanan ng kasinungalingan. Yan ang totoo talagang layunin ng Cayetano Black.
i-absulto nila yung kanilang mga kakampi, mga senador. O, tapos yung kalaban nila sa kabila, yun ang ilalagay nila doon na sinasabi nila, binigyan nila ng maleta. O, ganun lang yan. Kaya mahirap na paniwalaan itong Cayetano Black, itong pinagsasabi ng 18 ex-marites na ito, itong mga kargador na sinasabi nga ni Rapi Tulfo, yung mga kargador na marites, ay hindi na dapat paniwalaan ng mga ito. Pati ito si Baligod. Halatang halata naman eh. At isa pa, mga kabayan, bakit hindi sila dumating sa isinagawang hearing ngayon sa pamumuno naman ni Gatchalian? Hindi ba hinihintay sila? Pagkakataon sana ni Dayon na magsabi ng katotohanan, pero bakit hindi sila dumalo? Kasi natatakot sila, mga kabayan, na mabuking sila. Dahil yan, makukurse examine sila dyan ng mga senador. Talagang mabubuking yung kanilang kasinungalingan. Kung nagsasabi kayo ng totoo, itong mga 18 Marines, kahit sino pa magtanong, kahit sino pa mag-imbestiga, hindi ka matatakot, di ba? Hindi, nagpapa-interview sila, mga kabayan, doon lang sa mga alam nilang kakampi nila eh. Alam nilang papabor sa kanila eh. Kasi tuturuan pa sila ng kanilang isinasagot eh. Pero dito kayo sa ginawang ni Gatchalian, hindi ba hindi sila dumalo? O dapat dumalo sila. Ibig sabihin, hindi sila natatakot. Kaya lang nangyari. Natakot eh, kasi mabubuking sila, mga kabayan. Ganyan lang yan. Hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala ka, di may pala.